Dinepensahan ni Ombudsman Samuel Martires ang kanilang ahensya laban sa mga kritisismo. Sa budget hearing sa Senado, tiniyak naman ng Ombudsman na gagamitin nila ang panukalang pondo para sa susunod na taon upang higit na mapaigting ang kanilang serbisyo. Si Melales Mora sa report. We can satisfy everyone as right now the Ombudsman is under attack from some sectors, saying that we should have not removed from the service an honest person, a person who has a lot of accomplishments. But let me just say this, that ang isa pong tao na matino, ang isang tao na honest ay hindi nangangahulugan na hindi siya nagva-violate ng batas. Ito ang naging pahayag ni Ombudsman Samuel Martires laban sa mga kritisismong ibinabato sa kanilang ahensya ngayon. Sinabi niya ito sa harap ng mga kongresista nang matalakay kahapon sa Kamara ang kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Higit 5 bilyong piso ang hinihinging budget ng Ombudsman para sa 2024. Bahagi nila ng kanilang paglalaanan nito ay ang pagdadagdag ng kawani tulad ng mga abogado at IT personnel para na rin mas mapaigting pa ang kanilang serbisyo. Sa talakayan, naungkat din ang issue ng korupsyon sa pamahalaan at ang Ombudsman may mungkahi para masugpo na ito. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values. We have to introduce, as I'd always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yon. Titignan ko po ito kung pwede po tayong gumawa ng educational na batas na ang pagtuturo ng isang God or yung values centered on God should be included not only in the higher education curricula but also in the basic education. Napakahalaga po nito. Kasunod ng Office of the Ombudsman, humarap din sa budget hearing ng Kamara ang Commission on Elections. Sa isang panayam, nagbabala pa ang COMELEC laban sa vote buying sa gitna ng nalalapit na 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ngayon, basta may nakita tayo, kahit na naandyan lang sa social media, may nagpadala sa atin ng pictures, mag-showcase tayo. Mas maganda po yan para ang mga kababayan natin ay lumalakas ang loob na magreklamo. So doon po sa mga ngayon pa lamang ay na-offeran ng bayad o na-offeran ng in cash or in kind o pangako po pangako lang, yan po ay vote buying na. Kinagabihan naman, sumalang din sa budget deliberations ang National Youth Commission at National Commission on Indigenous Peoples. At matapos ang humigit kumulang tig-1 oras, pareho ring nakalusot sa committee level ang kani-kanilang budget proposal. Melales Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.